Ang pangatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng kagalakan. Dahil talagang malapit na yung ating pinaghahandaan. Ang Pasko ng pagsilang ni Jesus. Mahalagang tanong sa bawat isa sa atin, mayroon na bang kagalakan sa ating mga puso? Handa na ba tayo na tanggapin si Jesus sa ating mga puso ng may kagalakan? Sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, 3 grupo ng tao ang lumapit kay Juan Bautista at nagtanong, ano po ang dapat naming gawin? Yan siguro din ang ating tinatanong kapag tayo ay nasa harap ng ating Panginoon. Nasa harap ng mga tao na gusto nating sundan, ang pagsunod. Sila yung mga taong napakinig sa mensahe ni Juan Bautista na dapat magsisi sa mga kasalanan at nagbagong buhay. Naniniwala ako na yung mga sagot ni Juan Bautista sa kanila ang susi para magkaroon tayo ng totoong kagalakan sa ating mga puso. Sabi ng unang grupo kay Juan Bautista, ano po ang dapat naming gawin? At ang sagot ni Juan Bautista, kung sino man sa inyo ang may 2 damit ay magbigay ng isa. Gayon din ang gawin ng mga may pagkain. Gusto niyang sabihin na magbigay at magbahagi, sharing. There is joy always in giving. There is joy always in sharing. Totoo naman, di ba? May kagalakan kapag tayo ay nagbibigay. Hindi naman tayo nalulungkot. Hindi tayo nagagalit pag tayo nagbibigay. Malungkot naman ang puso ng tao kapag mayroong pagdadamot o pagkamakasarili. Sa pangalawang grupo naman ng mga tao, ang tanong din naman ay, ano ang dapat namin gawin? Ganun pa rin. Ang sabi ni Juan Bautista sa mga taong sila yung mga tax collectors, mga publikano, sabi ni Juan, huwag kayong sumingil ng lagpas sa dapat singilin. Gusto niyang sabihin na maging patas at makatarungan tayo o sila. There is joy in being fair. There is joy in being just. At wala namang kagalakan sa puso ng tao kapag may naglalamang, may nagloloko, o may nagdedihado sa kanyang kapwa. At sa pangatlong grupo ng mga taos na nagtanong, ano ang dapat naming gawin? Sila yung mga sundalo, mga soldiers. Ang sabi ni Juan Bautista sa kanila, huwag kayong magparatang ng hindi totoo at maging kontento kayo sa inyong sahod. Gustong sabihin ni Juan Bautista na maging makatotohanan at makontento tayo sa mga bagay na meron tayo. Being simple is joyful. Totoo naman, di ba? There is joy always in being truthful. Merong kagalakan palagi sa pagiging totoo sa ating mga sarili. There is joy in being contented, even in small things. Sana ganun din ang ating attitude, no? Na kahit sa maliliit na bagay tayo ay nasisiyahan. Minsan nga sinasabi natin, mababaw ang ating kasiyahan, mababaw ang ating kagalakan. Pero there is joy in simple things in life dahil lahat ay nagsisimula sa maliit na bagay. Wala namang kagalakan sa puso ng tao kapag may panloloko, may pagsisinungaling, may paglilinlang, at walang pagkakontento sa mga puso. Kaya mga kapatid, dumating si Jesus para puspusin ang puso natin ng kagalakan. Sana ay tanggapin natin ito ng maluwag sa ating kalooban. Tandaan natin, there is joy always in being truthful. There is joy always in sharing and giving. There is joy in being just and fair. Jesus comes to us to fill our hearts with love and joy. Let us make it a point to always welcome the joy that Jesus offers to us. Amen.